Anyone else can give me another example of communication barrier? Excuse me, this is my class. Excuse me also, ma'am. I am a student here. Huh? What's your name? My name is Solomon Bienes. Yeah, I know. I'm very old. I'm very, very old. But Batman is older. Well, you're late. Late? No, ma'am, I'm not late. I'm alive, very much alive. Late is the late Elvis Presley. The late George Washington. The late Lapu-Lapu. Okay, okay. Sige. Okay. Ma'am, perhaps one communication barrier is personal bias or prejudice. Parang kung paano mag-assume na isa ay hindi estudyante dahil lang sa edad nila. Galing talaga ng ate mong accent, no? Iba talaga paglaking bar, no? Train hindi maging bias sa mga customers. Talaga ba, Chick Team? Oo, bakit? So, hey. Okay, that's enough. That's enough. Okay? Can somebody give me again another example of communication barrier? Ma'am, noise po or distraction. It's like that plane. Parang si Francis lang, oh. Distracted. Uy! Papatulang ko to, bro. Excuse me. Are you listening? Are you with us? Yes, ma'am. Francis De Los Reyes po is with us. Going back to what we were discussing earlier, diba? As you have mentioned and as you have seen, clear messaging is very important to get your message across para hindi magkaroon ng communication barrier. Kaya naman ngayon pa lang, nililinaw ko na sa inyong lahat. To all the cleaners for today... Ba't may ganyan? Oo, hindi ako mag... Excuse me. As your advisor, it is my responsibility to give you an environment that's conducive to learning. At itong magulo yung classroom, I don't think it is. Kaya whether you like it or not, maglilinis kayong lahat. May trabaho. Stop. Hindi ko naman kaya yan eh. Hello! Welcome to you! Yes! Welcome to you. Hello, mga mamshis, mga popshis. Welcome to her, fresh from New Zealand, a new faculty member, my childhood beshi, Emma Bonifacio! Woo! Welcome to you. Yes. Hello. Excuse me, what is happening here? oh, sorry. Are you the new hire? My name is Marie Love, but you can call me Mum Love for short or for long. Anyways, good luck on your advisory class. Hindi naman sa tinatakot kita, pero... Okay na. Nakausap ko na si Mrs. Mission. At na-warningan na niya ako tungkol dun sa klase. Pero kita ko naman mukhang okay naman sila. So you might think na nakakaya-kaya kanila ngayon. But they will always have the upper hand. Huh? So, good luck on that section. Good luck. Ano ba naman yan? First day pa lang niya, ang nega-nega mo na. Ma'am Love, kulang ka ba sa aruga? How dare you say that to me? Naku, hiyaan mo na yan. Sensya ka na. Anyways, ito yung desk mo! Yes! Here, your desk. Uy, magkatapat pala tayo. Here and there. Ito, tingnan mo. Uy, grabe. Nilagay mo pa talaga dyan. Childhood, yes. Siya nga pala. Naging estudyante mo ba si Mr. Bienes? Ha? Sino yun? Si Solomon Bienes. Si Mang Sol. Oo, student yan dito. Pero nung high school yan, noong pa, napakatagal na. Naku, 19-something, panahon pa ng gera yata. Dahil syempre nag-iba na ang curriculum, di ba? So ngayon,
Dahil sa pumasa siya, grade 12 na siya this year. Last year, grade 11. Di ba, 11? Ang kasunod, 12. O, di ba? Kaya, alam mo, maswerte ka. Meron ka pang isang estudyante na matino sa class. Matino? Oo, matino naman yun si Mang Sol. Magaling mag-alaga yun ng mga ka-classmates niya. Well, given the reputation of their class, I would assume na konsentidor siyang lolo sa mga apo niya. Di naman siguro. Well, medyo rin ano. Anyways, kaya siguro ganun si Mang Sol kasi yung mga anak niya at mga apo niya nasa States na. Tapos wala naman siyang asawa. O ede, parang apo na niya kontratuhin yung mga classmates. Inispoil niya, ganun. Ako, hindi pa rin dahilan yon para maging konsentidor siya sa mga classmates niya. To think siya na lang ang adult dun sa klaseng yun, tapos ganyan pa siya, at mukhang siya pa nag-i-encourage. Ay, ganun? Di ba nasa klase kita? Mr. Opo, Ace Biliran po. Ayun, Ace. Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa umuwi? Part ka ba ng cleaners? May hinihintay ka? Hindi po. Nagpapahangin lang po ako. Sige. Hi, ma'am. Patapos na kami, ma'am. Ang aga namin dinismiss ni Sir Solis eh. Kaya maaga rin kami nag-umpisa. Ano ba? Sige. Murahin ko. Ikaw, sino ba kasi nagsusulat dito? Ma'am. Alam niyo, mahirap tanggalin talaga eh. Kailangan dyan acetone. Kasi ang tagal nang nakasulat niyan, mahirap nang burahin yan. Subukan pa rin. Baka pwedeng isisip. Emmanuel, di ba? Yung real name niyo, ma'am, Emmanuel. Opo. Sabi ko na, hindi kagad kita nakakilala. Anak ka ni kumparing Manuel. Barkada ko yun. Kainuman ko. Kayo siguro yung dahilan kung bakit naging nasenggo yung tatay ko. Baka nga aceton kailangan dyan. Sige ho, una na ako. Manuel, lasing ka na naman. Again, class, these are the 3 types of communication. Linear, interactive, and transactional. We only have one goal, ay ang makagraduate kayong lahat next semester. Para mangyari yon, kailangan natin magkaroon ng konting sacrifices and major adjustments. So sa homeroom natin, magbibigay ako ng exam para malaman ko at ma-assess ko ang class standing ninyo. Again, ang pinaka-importante dito, makapasa kayong lahat sa midterms exam. Pag hindi kayo nakapasa, hindi ko kayo pasasalihin sa intrams. Ma'am, sandali. Okay ka lang ba? Lakas naman ho yata ng trip nyo. Eh, ma'am, bago ka lang dito ah. Hey, Francis. Ma'am, ang ibig sabihin ni Francis, bago yung rule, di ba? Bago yung rule, hindi pa sila sanay eh. It's okay, Mr. Bienes. You don't have to sugarcoat yung sinasabi ng kaklase. I understand he's angry. But he also needs to understand na nandito siya sa eskwelahan para mag-aral, pumasa, at graduate. Hindi lang para maglaro ng basketball. Uy, Francis.
Sit down, uy. Uy. Uy, nangyari. Nakatahimik. Dami mo na naman sigurong customer sa bar, no? Kaya kali. Funny ka. Axel, you're late. Sorry, ma'am. Akin po. Alright, let's go back to our lesson for today. Alam mo, Francis, hindi ko gusto yung inasal mo eh. Dapat mag-sorry ka kay ma'am. Kahit pa paano, teacher mo pa rin yun. Bad trip kasi. Epal masyado. Hindi epal ang tawag doon. Concerned lang yun. Concerned. Eh kung talagang concerned siya, di dapat magturo siya ng maayos. Hindi yung magbabanta siya ng ganun. Power tripping ang tawag doon eh. Alam mo, Francis, maipapasa mo naman yan eh sa midterms lahat ng subjects mo. Tapos, makakalaro ka pa rin. Eh, mai-scout ka pa rin. Ganun yan eh. Ano kung hindi? Kaya nga ako nandito eh, para masigurong papasa ka. Kayo. Kaya kumalma ka na, mag-sorry ka na kay Ma'am Emma. Uy, tsaka bumalik ka na sa klase ha. At losing streak ka na. Kaya ka natatawag na cancer eh. Lagi na lang ako humingi ng pera. Pero ano, wala ka man lang maibigay sa akin. Wala. Lagi nga kitang binibigyan kung saan mo kasi ginagastos eh. Ganon. Ang dami kong binabayarang bills. Kuryente, tubig, ano pa? Ingay mo. Ang anak mo, Magluto lumalaki ka na lang. Kailangan na niya Magluto ka na lang. magpulgam ka para sa ating mga Puro anak. ka bunganga. Ganon. Dahil Bunganga lang na satsa. bunganga. At least Buti sa- malalaman mo kung bakit ako nagbubunganga. Eh, buti sana kung sumasasat ka, nagkakapera ka eh. O, wala naman ginagawa. Gaya ng sinabi ko kahapon, magbibigay ako ng exam today, so sana nag-prepare kayo. Alright? I-review natin na. Oh, asan si Axel? Thank you. Dancing in the bar, probably. Miss Rosales, hindi ka pa ba napapagod sa mga jokes mo? And stop degrading your classmate. I'm sorry, ma'am. Before I forget, ipapaalala ko sa inyong lahat na kailangan yung gumawa ng assignment on how to resolve a dispute or problem using the effective ways of communication. Ma'am, sa One-Fourth po. Bakit? Instructions ba ng sachet ng shampoo ang hinahanap ko? Hindi. One whole intermediate paper, front and back. Huwag na kayong magreklamo and just focus on your exam today. Hindi na ako mag-expect na mataas na grade sa'yo dahil na-miss mo naman yung lecture. At least do your best, Francis. Thank you, ma'am. Chocolate ha. Can anyone give me another C of effective communication? And give me an example or situation where C is highlighted.
Ano? Si Erica lang ang nag-aral? Mr. Biliran, Consideration, ma'am. It is when the... can anyone help Mr. Biliran? Ma'am, it's when the speaker considers the receiver's mood, background, race, gender, and among others. That's correct, Mr. Dimaano. Now, Mr. Biliran, can you give me an example of a situation where consideration is best demonstrated? When I talk to Jude, who is a gay person, and I consider her feelings. That is correct, Mr. Biliran. Who can give me another example? Another C for effective communication. Mr. Bienes? Ma'am? Concreteness? That's good. Can you explain? Concreteness. Cemento. Are you taking my class seriously, Mr. Bienes? No. No, I mean, yes. Concreteness. Concreteness. Concreteness is when a message is supported by figures and facts. For example, according to United Nations Children's Rights, in emergency relief operations, nearly 2 million Filipino children are abandoned and neglected by their irresponsible parents. Are you part of those irresponsible parents, Mr. Bienes? How about this, ma'am? C for kabuhayan, life. It is importance in life to communication. For you, Ma'am Emma, meron ba kayong gustong i-communicate? Kaya lang wala nang life? For your information, Mr. Bienes, kabuhayan is livelihood and not life. And if you want to be funny in my class, at least try to be correct about it. Now, I want you to take this class seriously and study the 7 C's of effective communication. You're now dismissed. Ma'am. Medyo hindi naging maganda yung sagutan natin kanina. At medyo wala sa panlasa niyo yung mga jokes ko. Naintindihan ko yun. I'm sorry. Pagpasensya niyo na, ma'am. Mr. Bienes, halata naman ho na mas nakakatanda kayo sa akin. Pero, syempre ho, I'm still your teacher and technically, you're under me. Kung iba ho mga faculty na dadaan-daan nyo sa mga joke nyo, ako ho hindi. Kaya sana tratuhin nyo pa rin ho ako na teacher nyo at hindi lang basta nakababata sa inyo. Okay po ba yun, Mr. Bienes? Yes, ma'am. Sorry. Sige po. Kaya hindi mo natignan yung sarili kung bakit iniwan ang pamilya. Di ba pag 3 absences na, tapos walang excuse or notice, subject for home visitation na yun, di ba? Si Miss Grande ba yan? Oo eh.
Alam ko na kung saan siya matatagpuan. Pero hindi sa kanyang home sweetie home. Saan? Ganito, go straight and then turn left, then right, all right, and then turn about, and then go, 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 drive lang ng drive, and then stop. Yes, dun na yun. Oo, alam ko. Si Axel ang nagtatrabaho para sa mga gastusin dun sa eskwelahan habang yung tatay ay yung naglalasing. Galing, di ba? Ay nako, Ems, anyways, kwento mo naman sa akin yung nangyari sa'yo doon sa New Zealand. May binagsak kasi akong estudyante, anak ng board member. Kaya ayun, natanggal ako. Natagalan bago ako makalipat sa eskwelahan na papasukan ko uli. Kaya inabot na ako ng expiration ng working visa ko. The ending, umuwi na lang ako. You mean? Hindi ka man lang nagreklamo? Para sampa, wala rin naman pupuntahan. Bagay. Pero, actually, blessing in disguise na rin yung nangyari. Biruin mo. After so many years, andito ka na ulit sa Pilipinas. Hindi ko nga alam kung tama tong desisyon ko eh. Bakit? Hanggang ngayon ba, mabigat pa rin sa dibdib mo? Alam mo, tingin ko, mas mabigat pa rin yung dibdib mo. Hindi, kasi iniisip ko lang, pag nandito ako, lagi ko lang iniisip yung ginawa sa amin ng tatay ko. Tapos iyan pa, estudyante ko si Mang Sol. Liit ng mundo, no? Ang tawag dyan, destiny. Baka mamaya, si Mang Sol ang way para mapatawad mo na talaga ang daddy mo. Diba? For tonight. Okay naman po so far. Axel! Puntahan mo na! Go, go, go! Woo! Sure naman. Sige. Axel, bakit hindi ka na pumapasok sa school? Ayaw mo na bang pumasok? Ewan. Hindi ko alam. Basta ngayon, mas priority kong kumita ng pera. Gusto mo ba kausapin ko yung papa mo? Ma'am, wag na po. Okay na po, ma'am. Wag na po. Sayang kasi yung opportunity. Konti na lang ka-graduate ka na. Makakagraduate nga ako. Pero tingin naman nila sa akin madumi. Kasi dito ako nagtatrabaho. Wala rin. Dito rin bagsak ko eventually. Hindi ka napapasok sa eskwela at hindi mo na itutuloy yung mga pangarap mo dahil lang tinutukso ka ng mga kaklase mo. Sana pag-isipan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Waiter! Miss Peng Yellow! Paano pang order niyo? Okay. Uno más. One more. Ayos. Ano nangyayari dito? Wala. Uy. Ma'am, tinuturuan ko lang sila ng tungkol sa normal distribution. And this is a vital part of statistics. I'm sorry, statistics ma'am. Erase the first word. Mr. Bienes, naturingan kayo ang adult dito. Kayo pa ang pasimuno ng kalokohan. No. Kung sa tingin ninyo, papalampasin ko tong kabastusan ninyo, nagkakamali kayo. Dahil kung nung panahon ninyo, okay ang mga ganitong jokes, hindi na yan ngayon. Ngayon ho, we do not tolerate vulgar and immature jokes. Ma'am, katawan naman ng tao yan eh. No, uy! Lahat naman tayo may ganyang body parts. Anong bastos doon? Ganun ba, Mr. De Los Reyes? Bakit? Gusto mong masama sa suspension? Suspension? Ma'am, sobra. Yes, Mr. Bienes. I will recommend having you suspended for this vulgar and unacceptable behavior. I'm so disappointed that you're the most immature in this class. I'm sorry, ma'am. Hindi. Bihira. Pakibura na ho yan. Ito na nga kami.
Get your notebooks. Paring Solomon, pang malalim yung iniisip mo ah. Hindi lang malalim, Dodong. Mabigat pa. Bakit? May kilala kasi kung isang babae. Sila ng papa niya, hindi magkasundo halos sa buong buhay nila. Hanggang sa namatay yung papa, hindi sila nagkaayos. Hihira ka naman paring Sol. Nangyayari naman talaga sa mag-ama yun eh. Bakit ka ba nakikisali? Kasi kasali ko talaga. Paring Sol. Ito naman shot. Yan. Reynolds yan. Alam mo ba kung gaano kalayo Amerika? Layo. Layo na. Malaki pa. Paano ko hanapin yung pamilya ko? Ang sweldo ko kaliit-liit. Baka yung pera ko hanggang airport lang. Hindi abot. Hindi abot. Paring Sol. Kaya Paring Sol, alam mo? Shot muna tayo ng shot. Puro ka shot. Wala, hindi mo naman ako matulungan. Kung lasing ka na, edi magiging kamukha ako na si Maring Fe. Pwede ka na mag-sorry sa akin. Para... Sira ulo mo. Sira ulo! Para magbago isip. Sira ulo mo, Mare Manuel. Proxy ba? Proxy. Page 4. Oh, Francis, wala kayong basketball ngayon? Ma'am, bilhin ho kasi ni Paring Sol bago niyo siya suspindihin eh. Tanggalin daw itong mga vandals. Ayaw niya daw ho na ito eh. Tol, bilisan niyo dyan. Baka makahaba pa tayo sa session. Sige, Tol. Kapit na to. Excited na rin ako. Okay, boys. Ang mean natin is 80 and standard deviation is 4. Ano ang problema? Find the probability that x is less than 80. Paano yun? Francis, tingnan mo sa notes mo. Ano yun? Wala, aso lang yun, aso. Aso. Si Miss Emma. Dali. Excuse me. Uy, si Emma. Uy. Hi, Emma. Hello po, ma'am. Hello, ma'am. Kayo pala, tutor ng mga bata. Well, ma'am, ano lang naman, is statistics and probability. Hindi. Doon lang ako magaling sa math, ma'am. Kasi kung pagtuturuin niyo ako ng English, baka imbis na eng more, eng less ang matutunan. Pero alam mo, ma'am, Emma, tama rin yun siguro yung sinabi niyo sa kanila, medyo may halong pananakot. Yung hindi sila makakapag-intram kung hindi sila papasa sa midterms. Alam niyo yung nangyari? Nagsumikap yung mga bata, nag-strive Nakita ko naman Marami dyan sa mga batang yan, may mga kapilyuhan. Alam niya na, medyo hindi straight. Kung wala yung basketball, baka miyembro yan ng gang. Buti kung suntukan lang o kurutan, hindi Mapupunta pa yan sa batuhan talaga, saksakan, barilan, hanggang makulong. Kawawa naman. Kaya nung nagkaroon ng sports, medyo umayos-ayos sila. Alam niyo, pwede pa rin naman silang maglaro ng basketball Balansehin lang nila. Ang maganda nito, may nasabi si Mr. Lim na magpapadala sila ng
representative from the UAAP para manood. Ngayon, ang mangyayari niyan, magpapasikat itong mga bata. Baka swertehin, magkaroon ng scholarship. At syempre, pag may scholarship, makakatungtong ng kuleyo. Kung high school graduate ka lang, medyo bitin eh. Eh, pag may kuleyo ka, college degree, medyo sigurado ang future mo. Diba, ma'am? Hindi ko naman maikakaila. Bukod sa parang barkada ko yung mga yan, parang mga anak ko na rin yan eh. Tsaka ayoko silang magaya sa akin. Nakakahiya man sabihin. Pero ayan, sasabihin ko rin. Eh ako nga, umabot ng 70. Pero hanggang ngayon eh, hindi pa ako graduate ng high school. Alam nyo, ganito na lang. May naisip ho ako. Kakausapin ko si Mrs. Mission. Sasabihin ko sa kanya na baka naman sa Wednesday, pwede na kayong pumasok sa eskwela uli. Oh, ma'am, talaga? Oh, Kailangan ho kayo ng mga bata sa exams. thank you, ma'am. Oo nga, ma'am. Kailangan namin niya si paring Sol sa exam. Oo nga po, ma'am. Kailangan po Hindi lang magaling mag-basketball, magaling pang cheerleader. Okay, today ang i-discuss natin ay yung barriers to communication. Yung say barriers, yung parang mga hadlang sa pagko-communicate sa kausap natin. I listed 3 categories ng barriers to communication. Kasi... Gusto mo na ba mag-lunch muna or mag-aaral na gusto mo? Ito. Total dividend, 75,000 pieces. Total shares, 900,000. Combined dividend, yan. Pero kay basketball kasi, ayan, okay. Ganun lang yan, basta pag-aralan nyo mabuti. Ma'am Emma. Oh, Mr. Dimano. Yes. Pwede po kayo makausap? May concern lang po kasi ako. Ay, hindi, okay lang. Tayo na lang tao dito. Bakit? Ano ba yun? Si Ace po kasi. Bakit? Binubuli ka ba niya? Hindi po. Kasi halos everyday na po kami nagre-review. Pero hirap po talaga siya sa subject niyo. At kinakabahan po ko baka hindi po siya makapasa. Bakit masyado kang concerned sa test results ni Mr. Biliran? Because this intramural games would mean so much to him. Ito na yung chance niya mas-scout, magkaroon ng scholarship. Promise, Ma'am Emma, babawi po kami sa finals. Pero kung hindi po umabot yung grades niya this midterms, ma-adjust niyo po ba yung scores niya? I'm begging you, Miss Emma, please. Sobrang pressured lang po talaga siya now. Sa bahay, sa future niya. Sa relationship namin. Tulungan niyo ang isa't isa. Diba ganun naman pag nagmamahal?
tutulungan yung iangat ang bawat isa to become the best version of yourselves. Thank you, Ma'am Emma. Class, today I have some bad news and good news. Bad news is, tingin ko, maubos lahat ng boses niyo. Dahil ang good news, lahat kayo, pasado! Sa UAAP Scout? Parang hindi. Bukas sa finals pa darating yung ating scout. Pero sure ako, may ibang taong gustong i-impress si Francis. De la Cruz, pasto Villegas. Villegas to Esqueres. Pasto Villegas. Basket! De los Reyes, nagbabawa ng bola. Pasto Villegas. Steal para Matingas. Pinasa kay Tandok. Tandok to Esqueres. Easy 2 points. Then, binababa ang bola. Pinasa kay Biliran. Biliran up ang jumper. No good. Rebound by TVL. Villegas may tanga ng bola. Pass to De La Cruz. De La Cruz to Milian ng 3. Basket! Villegas ang may hawak ng bola. De Los Reyes dribbling the ball. Screen by Cahipo. De Los Reyes goes on to the basket. For 2! Team TVL forced to take their timeout. Timeout, Team TVL! Okay, boys. Ito napansin ko eh. Dito lang sila nako-concentrate. Pasa yung offense and defense. Basta tayo, kalat-kalat tayo. Okay? Kaya yan. Mahaba pa yan. Okay? Coach, sandali. Meron po muna akong gustong tanongin na espesyal na tao para sa akin. Okay. Parang alam ko na yan. O, sige. Go. Erika, sakali bang manalo kami sa game, pwede kitang makadate? Manalo na lang muna kayo. Di ba, ma'am? Coach, narinig mo. Oo, kailangan natin ipanalo to. Dinig ko. Okay. Okay, one big fight. Ibil! Yeah! Let's go! Team TVL versus Team Gas. Game clock winding down. Lamang ng 2 puntos sa TVL. Villegas on play. Villegas dribbling the ball. Pass to Esqueres. Esqueres to Tondok. Tondok back to Esqueres for 3. In and out. Rebound by Cahipo. Cahipo pass to 10. 10 pass to De Los Reyes. De Los Reyes na double team. Grabing defensa ng TVL naman. Double team ng De Los Reyes. De Los Reyes pass to Biliran. Biliran for the win! Team Gas wins the game of the month. What a game! Ang ganda lang ipinakita ng both teams. Hello. Paring Sol! Oh! Pare Francis! Oh, hindi ka ba sumabay sa mga kaibigan mo? Ay, hindi po muna. Tsaka, inaantay ko po muna kayo makauwi ng maayos bago ako umuwi. Eh, nakita ko kanina kasi na medyo nanghihina na kayo eh. Eh, okay lang po ba kayo? Wow. Hindi, okay ako. Mabira ka. Ang alalahanin mo, ikaw, yung finals game bukas. Tsaka yung ginawa mo kanina kay Erika. Wow. Pinondespat mo yung bata. Bad. Wow eh. Kiniligo ba kayo? Ang importante, kinilig ba si Erika? Yun ang importante.
Kaya ikaw, kung gusto mong matulungan kita kay Erica, Ayan. makinig ka sa akin. Kaya lang, old style ako, old school. Ang mga estilo ko tipong tuturuan kita ng love letters. Harana, pamamanhikan, pwede kitang tulungan. Ngayon, natatawa ka. Okay. Sibat ka na? Sige. Sige, may babalikan pa ako sa court. Una na kayo. Galingan mo, ha? Ingat. Okay. Di ba nga sinabi ko sa'yo, ha? Pasok. Ito mo yung dress ko kahapon. Oo, yung dress mo, Nice! Napakainit ng kamay mo eh. Di ba? Uy! Oh, ito ba anak mo? Gusto mo pre, pilayan namin yun para wala naman ligo doon at sagutin ka na. Matik! Matik talaga yun, matik talaga. Subukan mo. At totohanin talaga namin saktan yung jowa-jowaan mo. Huwag niya idamay dito si Erica. Kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso. Ang luma ng banat mo, boy! Saan mo napulot yan? Sa tatay-tatayan mong isang ubo na lang, biyahing langit na. Kaya huwag kang pupunta ng game bukas kung ayaw mo may mangyaring masama dyan kay Erica. Gago pala kayo eh. Maglaro kayo ng tama. Dami mong satsat. Basta bukas, kapag pumunta ka sa laro, alam na dis. Alam na dis. Jump ball! Ito na. Tapi ka ng bola. Bola na punta kay Reyes. Fast break to Lamigos. Easy 2 points. Ko, pinababa ang bola. Ko, pinasa kay Ruiz. Ruiz, screenplay by Andaño. Long two. Basket! Basket! Yakabo naman pag si Ruiz. Reyes, may hawak ng bola. Reyes goes to the basket. Sablay, rebound by Villanueva. Ruiz elbow jumper. Basket na naman! Ruiz, naghaharap na papasahan. Screen. Screen na naman. Same play. Amigos, dribbling the ball. Pass to Biliran. 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 For 3. Long pass to Ruiz. Sinabayan ni De La Peña. Tinawagan ang foul. 2 free throws para kay Ruiz. First shot. Second shot ni Ruiz. Basket ulit. Biliran. Biliran sumalaksak. 2 points para kay Biliran. Go. Go pass to Ruiz. 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 Tumira ng 3. Basket. Step back jumper ng Biliran. Basket. Ruiz. Ruiz pumasok sa loob. Side step. Basket. Bola ng gas. Kahipo. Binababa ang bola. Kahipo. Kahipo. Naghahanap ng papasahan. Kahipo pinasa kay Biliran. Biliran for 3. Basket! Ruiz, step back. For 2. Rebound by Reyes. Hanap kayo ng papasahan. Reyes. Pinasa kay Biliran. Biliran, gumagamit ng oras. Pinasa kay Lamigos. Lamigos, binalik kay Reyes. Reyes, nahanap si Biliran for 3! Mr. Bienes, buti gising na kayo. O, di matulog ulit. Joke. Kayo naman, Mang Sol. May hypertension pala kayo. Ba't pinilit nyo pang mag-coach kanina? Eh, may iniinda naman po pala kayo. Alam mo, Emma,
mas mabuti na yung matigok ako kasama yung mga bata, yung mga estudyante po, na importanteng araw nangyari. Kesa naman malugbok ako sa bahay na nag-iisa. Di ba? Ang hirap. Eh, talaga. Siya nga pala, tinawagan ko si Miss Weng. Sabi niya, alagaan. Yung anak ko. Oo. Sana hindi mo na tinawagan. Extra load pa yun, tsaka overseas yun. Maraming iniisip sa Amerika yun. Sila nung apo ko. Ayoko namang maging pabigat pa, makadagdag pa sa iniisip. Pero, andun eh. Eh, di ba kaya nga ho kayo nag-aaral, specifically ng English dahil gusto niyong bisitahin sila? Well, English yun sana hindi pa huli ang lahat, di ba? Tingin ko naman po hindi pa. Pero alam niyo, sana all bumabawi. Tulad niyo. Ayan ka na naman. Pinaparinggan mo, wala na. Eh, isip ko yung laro nila kanina. Sayang wala si Francis na hindi nakapaglaro. Alam mo ba, Emma, tinawagan ako niyan. Sabi niya, hindi raw siya maglalaro. Kasi daw pinagbantaan si Erica ng kalaban. Sayang, nandun pa naman yung UAAP agent ba yun? Scout? Yung scout, nandun, Hindi niya nakita yung laro. Sayang, yung bata. Talagang nakita ko nagsusumikap talaga Hindi lang sa pag-aaral, pati sa pagpa-practice. Bigay todo. Ganun ba? Maximum, Sayang. Teka, alam niyo, naalala ko si Army. Nabibidyohan niya lahat ng laro nila Francis Ay, teka lang, may naisip. Sir, I'm Emma Bonifacio, advisor po ni Francis de los Reyes. Alam ko pong hindi niyo siya kilala, hindi pa. Pero sayang, sir, sobrang galing mag-basketball ng bata. Hindi siya nakapaglaro ng finals, hindi niyo napanood. I'm sorry, miss. I'm very, very busy. Sir, ito po, previous game niya. Sana po mapanood nyo. 28 points, 15 rebounds, at saka 3 assists. Yung assist niya, pwede pang mag-improve. Pero silipin nyo lang po, makikita nyo yung sinasabi ko. Sobrang galing ng bata. Eh, hindi po kayo magsisisi, sir. Talaga, Panoorin niyo po, sir. Libre ho! Pasa mo yung bola! Ano ba yan? Ano to? Wow, anak! MVP! Pero next time, gusto ko, girlfriend naman dadali mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Para dyan, yun naman tayo. Okay lang, tay. Sige na! O bahala. Oh, depensa! Depensa tayo! Depensa! Taas kamay! Taas kamay! Alam naman nating lahat na malapit na magpasko. Pero bago ang Christmas season, magpa-finals muna kayo. Di ba nagawa niyo ng lahat ng midterms? Naniniwala ako na mas kakayanin niyo ang finals. May tiwala ako sa inyong lahat. Knock, knock. Delivery po. Welcome back, Mr. Bienes. Namiss ka naming lahat. Namiss ko rin kayo, classmates. Total, welcome niyo ako, ma'am. Meron akong welcome joke. Anong hayop ang laging wine-welcome? Di, Camuel.
excited na naman sila sa finals. Mukhang mauungusan na naman ang section mo, Ma'am Lab. Relax ka lang, Mamel. Matagal pa ba yan, ma'am? Malalaman ko din ang baho ng klaseng to. Naligo ka ba? Parang baho. Nay? Matapos kong i-check ang inyong mga final exams, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na pumasa kayong lahat. Congratulations! Kaya naman, ang regalo ko sa inyo ngayong araw, early dismissal. You're all celebrate, enjoy, congratulations, you deserve it. Uy! Hi. Ang Sol. Mr. Bienes. Ma'am Emma, dinuguan. Ako nagluto niyan. Sana maibigan mo. Nako, paano niyo nalaman na paborito ko ang dinuguan? Nako, matagal na. Kasi nung araw, tuwing uwian, yung tatay mo, si paring Manuel, pinagluluto ko niyan dahil paborito mo nga daw. Alam niyo ho, dahil kayo nagluto nito, simula ngayong araw, tuwing kakain ako ng dinuguan, kayo na ang maalala ko. Oh, thank you. Merry Christmas. Ay, Merry Christmas din. Uy, naalala ko, may munting regalo ko para sa'yo. Pinadala ko sa bahay niyo. Sana maibigan mo. Okay. Merry Christmas. Oh. Salamat ho, Merry Mr. Christmas. Bienes. Merry Christmas. Okay, ingat. Okay. Enjoy. Hello, Marga? Oh. Talaga? May bumibili? Oh, sige, i-check ko yung contract. Uy, thank you, ha? Merry Christmas! Salamat!
Nagsisinungaling ba kayo? Oo. Eh, ba't ganyan ang mukha mo? Isang damukal, ang lungkot. Eh, paano? Lahat ng pinuntahan namin, pagkatapos ng kumanta, nag-uubuhan eh. Hindi mo ba alamin ang latest ayon kay Marites? Imbis na sabihin ng tao ngayon na, patatawarin po. Ang sinasagot nung kinakarolingan nyo, ubo. May mas matindi dyan. May kasamang bahing. Yun lang. Okay. Pero ang maganda nito, magkasama tayong magno-Noche Buena. Yun! Let's go! Paring Sol! Paring Sol! Yes, sir! Okay. Nakabihis ka ngayon, ah. Oh, siyempre. Merry Christmas, Paring Sol! Sol! Merry Christmas. Paring Sol, namiss ka namin. Oy, I miss you too. Makiki-Christmas. Kayo ba talaga yan? Kasama kayo Yes. talaga? May sasabihin ako eh. Long time in a first time. Parang baliktad. I mean, first time in a long time. Yan. Na hindi ako magpapasko mag-isa. Dahil nandito kayo. Naku, alam nyo, idea nila Francis to na bisitahin kayo. Saling pusa lang ako. Alam nyo naman na mag-isa lang din ako sa bahay. Sino pa bang magdadamayan? Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas. Tuloy. Thank you. Woo! Merry Christmas! Woo! Cheers! All right. Uy. Maupo ka muna. Ako? Belated Christmas gift po namin sa inyo to, ma'am. Malinis. Vandal-free na ang mga upuan. Diba? Pansin ko nga. Salamat. Means a lot. Well, dahil may regalo kayo sa akin, dadalian ko na lang din. Alam nyo naman na malapit na ang prom. Pero makaka-attend lang kayong lahat kung maipapasa nyo ang finals. Oh, nagawa nyo na yan last sem. I'm sure kayang-kaya nyo uling gawin yan ngayon. Kaya yan. Kaya to. Kaya to. Kaya nito. So, gets mo na tong part na to. Nga pala. Tumawag sa akin yung scout ng UAAP kahapon. Pinapanood niya daw yung laro ko na sinad ni Ma'am Emma eh. Oh, anong sabi? Good news? Hindi eh. Kasi, iiwan ko na tong lugar na to. May scholarship na ako sa Manila. Congrats! Congrats, Emma, ha? Grabe, nakakabilib naman talaga yung ginawa mo sa section na yun. Biruin mo, from pasang-awa to top of the batch. Hmm? Wow! Yes. Iba ka. Wala ho yun. At saka wala naman ho sa akin ang credit. Nasa mga estudyante ko. Baka naman kaya ding i-credit yung mga milagro behind the scenes. Ano ibig mong sabihin, Ma'am Love? Ay, ayoko na mag-talk. Ayoko na talaga mag-talk.
Emma, pinapatawag ka ni Mrs. Mission. Hala, pinapatawag sa principal's office. Huwag pag-uusapan. Baka yung mga milagro. Sit down, Miss Bonifacio. What I am going to tell you is very, very stressful. That is why I need classical music to soothe me. I hope you don't mind. I want to go straight to the point. You have been accused of tampering your student scores just to be the top section. Huh? Excuse me. Hindi ho totoo yung sinasabi niyo. But there are witness statements, particularly on the incident during midterms concerning two students at doon pa mismo sa loob ng faculty lounge nangyari. Is that true, Miss Bonifacio? Just to make it clear, I did not tamper any of the grades of my students para makapasa. Well, I get it. Desperation really seeps in when you are trusted with an impossible task. A hopeless section? But you don't have to do it. And you made it so obvious, top of the batch. Sana ginawa mo na lang pasang-awa. My God! Pumasa nga ang mga estudyante mo, but you sacrifice your morals. Are they worth your morals, Miss Bonifacio, after all? With all due respect, Mrs. Mission, I will say this again for the last time. I did not tamper any of the grades of my students para makapasa. Hindi ko na po kailangan gawin yun dahil pinagtrabahuhan nila yung mga scores nila. Naniniwala ako sa mga estudyante ko. At sapat na yung paniniwalang binigay ko sa kanila para mag-aral silang mabuti, mag-focus at maniwala sa mga sarili nila. Kaya sana maniwala kayo sa mga estudyante ko, ma'am. Paniwalaan niyo rin sila. So, now you're accusing me of not doing my job? Hindi naman po sa ganun. Sinasabi ko lang yung naobserbahan ko. At nagsasabi rin ho ako ng totoo. And my truth is, I did not go against the code and conduct of being a teacher. Well, that's up for a debate. The school will conduct an investigation regarding that matter. Pero dahil mukhang kinu-question mo ang integridad ko bilang principal ng eskwelahang ito, I am telling you this. I will make sure that you will be punished to the further extent possible kapag napatunayan na mayroon kang nilabag. So good luck to you, Miss Bonifacio. Hello, Ma'am Emma. Ma'am Love, huwag ngayon. Baka hindi kita matansya. Mainit ulo ko. Grabe, ang aggressive naman. Ayan ba yung tinuturo ng mga students mo sa'yo? Ma'am Love, huwag ngayon. Mainit ang ulo ko, please. Gusto ko lang namang sabihin na kung di naman totoo yung mga allegations about you, wala ka naman dapat problemahin, di ba? Talaga. At papatunayan kung wala talaga at dulot lang ng inggit yung mga akusasyon niyo sa akin. Okay. Sabi mo eh. Pero gusto ko lang sabihin na once there be an investigation, mauungkat lahat ng nangyari that day. Kung sino ang kausap mo, kung para kanino ang pinakiusap ng kausap mo, at kung ano ang sikreto ng kausap mo. Oh, lahat yun mabubunyag, Mang Emma. Sa madaling sabi, you'll be outing Jude and Ace against their will.
Kaya ba yun ang konsensya mo? Miss Bonifacio? I did it. You don't have to investigate. I did it. You mean? Yes. I'm admitting to everything. Fire me, revoke my license, i-transfer niyo ako sa pinakamalayong eskwelahan. Bahala na ho kayo. Sige. Pero may pakiusap lang po sana ako. Pwede po ba ako magstay hanggang sa end ng semester? At saka sana huwag niyo hong parusahan yung mga bata. Hayaan niyo silang bumawi sa finals. Okay. At saka huling pakiusap po. Huwag niyo sasabihin sa kanila na aalis na ako. Kung pwede lang po. Okay. It's okay with me. Thank you po. Thank you po. Ano nangyari? Wow. Uy! Mang Sol! Napadaan kayo. Pasok ko. Yep. Nakita ko kasi yung dining table. Binenta mo? Oo. Opo. Alam mo ba, yun ang paborito ng tatay mo. Actually, yun ang kauna-unahan niyang binili. Dapat mo ba ako magpaalam sa inyo, Mang Sol? Hindi naman. Kaya lang, nagtataka ako. Bakit? Aalis na po kasi ako uli. Binenta ko na ho itong bahay. May buyer na. Pipirmahan ko na lang yung kontrata. Wow. Bakit nga? Bakit nga? Anong dahilan? Mahaba akong kwento. Pero minsan nararamdaman ko na parang hindi na ako welcome dito. I've been accused of tampering the grades of my students. Oh. Siguro sign na rin ho to na kailangan ko nang umalis sa lugar na to dahil ililipat na ho nila ako sa malayong lugar Ang bira. Hindi naman totoo yun. Pabayaan mo, kakausapin ko si Mrs. Mission. Hindi na ho, Mang Sol. Okay na ho. Okay na ho. Huwag niyo na ho gawin yun. Ako na lang ho aalis. Alam mo, Emma, ang laki ng nagawa mo sa pagbabago ng takbo ng buhay ng mga estudyante. Tapos,
ano, ganyan na lang, bibitaw ka na lang agad-agad. Kailangan ka ng mga bata. At yung mga bata pang darating na taga rito. Paano naman ho ako, Mang Sol? Oh. Hindi na nagbago yung buhay ko. Tuwing nandito ako, lagi ko lang naalala kung bakit hindi ako naging masaya nung kasing edad nila ako. Fulfilling, oo. Pero kasi tuwing uuwi ako dito, mas lalo ko lang naalala kung bakit kahit kailan hindi ako magiging masaya. Bakit? Hindi mo pa ba napapatawad ang tatay mo? Paano ho, Mang Sol? Kahit kailan naman ho, hindi siya humingi ng tawad sa amin. Yung nanay ko nga namatay nang may sama ng loob sa kanya. Tapos naiwan ako mag-isa na puro tanong na wala namang sumagot. Tapos nasa akin yung pressure na dapat magpatawad ako. Ako ho yung nasaktan eh. Ako ho yung agrabyado. Alam mo, Emma, hindi mo lang alam kung gaano gustong bumawi ng tatay mo sa'yo. Iyon naman pala eh. Bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi man lang niya sinabi? Ano ba naman yung tumawag ka sa anak mo o kaya mag-text ka? Anak, pasensya ka na. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa inyo ng nanay mo. Hindi man lang niya ginawa. So paano ko magpapatawad, Mang Sol? Sabihin niyo sa akin paano ko siya patatawarin. Hindi naman siya humingi ng tawad sa amin. Weng. Sorry. Wala ako dyan kasama ninyo. Kayo ni Max. Soon. I love you. I miss you. Yan, gusto ko lagi nakangiti ang baby ko. Kamusta na schooling mo? Good, Tata. Ha? Good. Ilan na classmates mo? 10. Wow, ang dami. Kamusta ka? Sila ka? Pinasala ko Mas magdita ka. Patrabaho na ako na to, ah. Erika. Hindi ako itigil lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Ganun ako ka-dedicated, Erika. Dedicated na. Will you be my prom date? Oh my God! Shoot mo muna.
Shoot ko daw muna. Eric, ang na-shoot. Okay na? Pag-iisipan ko pa din. Guys, ako. Ako wala pang date. Wala, ano ba yan, Apple? Uy, excuse me. I'm not Apple, okay? I'm a strong, independent woman, breaking gender stereotypes left and right, fighting for what and who she wants. Gets mo? Sabi mo eh. Hindi, di ba? Ha. And that's you, Ace. Will you be my prom date? Ako? Sige. Kinilig mo yan! Ako na! Kinilig ka. Bye. Ay. Hoy. Oh. Ay. Oh, Ma'am di Emma, ba? ano, proud ka ba sa mga students? Oo naman, ikaw ba? Ako pa. Pabihira, dati mga mukhang uhugin lang to. Ngayon, kita mo naman, mukhang may mga condo units, units with an S. Ma'am, excuse me lang po. Yes, Francis. Ako lang po sana kayo makakausap eh. Oo naman, tungkol saan? Na-scout po ako eh. Kapag-aral na ako ng college dahil sa effort niya na makausap si Mr. Ladera. Ano ka ba? Yung talento at determinasyon mo ang rason kung bakit ka na-recruit. Pero kang assuming, ha? May finals pa tayo, mamaya bumagsak ka. Ma'am naman eh. Joke lang. Congrats, ha? Salamat po. Congrats. Ma'am, isasayaw lang ako. Sige, go. Jude. Ay po, ma'am. Papahangin lang po. Medyo mainit po sa loob eh. Talaga ba? Ano ba yung totoo? Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, gusto ko lang isigaw sa lahat yung totoo. Para matapos na. Para wala nang taguan ng feelings in public. Wala nang iwasan ng tingin pag may ibang tao. Wala nang bitawan ng kamay pag may ibang kasama. Alam mo, kahit kailan, hindi naging kabawasan ng isang tao ang hindi niya pag-out. Because coming out is a choice. And sometimes it may never come. And that's okay. But you have to give him that freedom. You have to give him that choice. Thank you so much, Ma'am Emma. Mag-enjoy ka na, ha? Prom niyo to. Sige. Ha? Thank you, Miss Emma. Then my world began to make sense. I'm singing out my love. Just know that Pwede bang huwag ka muna magdrama dyan? Samahan mo muna ako saglit. Bakit?
I'm worth the take. Mia, may kung ano dyan, ha? Maayos ka. Tiwala ka sa akin. Wait lang, stop. Wait lang. Huwag ka munang didilat. Open your eyes. Surprise! Oh my God. Ace. Pero ito tanda, may nakalitaan ako. Naging ex mo daw si... Ay, sorry. Na ano ko yung... Ay, hindi pala siya ba? Bakit? Ay, hindi ko siya type. Minsan sa buhay, may mga pagsubok na pilit tayong tinutumbang. Kalungkutan natin Ma'am Emma. nadarama. Po. Kung tama yung alaala ko, nung 18th birthday mo, hindi ka naisayaw ng papa mo. Alam mo na, kaibigan ko, sanggang dikit, si Paring Manuel. Baka naman pwedeng mag-proxy muna sa papa mo. And let's dance. Sige po. Ay, okay. Thank you, ma'am. Alam mo, sa totoo, Ma'am Emma, kaya kita gustong makasayaw. Ayokong sayangin ang pagkakataong ito. Dahil very close kami ng papa mo. Parang kapatid ko yun eh. Kung mamarapatin mo sana, kunwari ako ang papa mo ngayon. At sasabihin ko sa iyo, anak, I'm sorry, nagkulang ako sa iyo. Sana, mapatawad mo na siya. Siguro naman, by now alam niyo na kung gaano kayo ka-special sa puso ko. Ma'am, sa final exam pa talaga magdadrama. Special din po kayo para sa amin, ma'am. Just really proud. I'm proud of all of you. Hawak ko na yung final exams ninyo. And I wish you good luck today. Hep! 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 That is not a test that you're going to take. Huh? Emma, have you not told your students yet? She is under investigation for possible tampering of grades. That is why we prepared another set of the test for all of you.
Mahirap na. Eh ma'am, porket ba nauungusan kayo ng bottom section eh? Kine-question nyo na kami? Class. Huwag kayong magpapadala sa mga distractions. Hindi ako importante ngayong araw na ito. Ang importante kayo. Ang importante, maipasa nyo ang final exams ninyo. Normal yan sa buhay. Hindi mawawala yung mga ugly distractions. Pero kung magpo-focus kayo sa goal ninyo, paghihirapan nyo itong maabot, magagawa nyo. Naniniwala ako sa inyo, class. Well then, if that's the case, goodbye, children. But wait, there's more. I'm watching you. Pumasangat. Kagraduate ang ipil-ipil class. Kung sino ba yung mabait sa amin, yun yung tatanggalin niya. Di ba hindi tayo papayag na? Kataruan para kay Ma'am Emma! Eme! Kataruan para kay Ma'am Emma! 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 Ano bang ginagawa nyo? Kayo talaga? Alam nyo, naniniwala ako sa destiny. Tingin ko, destiny ko, natulungan ko kayong lahat na makagraduate. Itatapon nyo bang lahat yon dahil lang galit kayo? Nandito na tayo. Malapit na tayo sa finish line, makakagraduate na kayo. Ngayon pa ba kayo padadaig sa mga emosyon nyo? Nagawa ko na yung trabaho ko. Nagawa nyo na rin lahat na makakaya nyo. Tingin ko sapat na yon. Kaya kung ano man ang mangyari pagkatapos ng lahat ng ito, sana lagi nyo maalala na we did something beautiful together. Kaya okay na yan. Graduate na kayo.